Any person who is willing to die for this country can be a SAF trooper. I am not saying na gusto namin na kapag SAF ka, handa kang mamatay. Hindi. Ang sinasabi lang namin, handa kang mamatay. Pero kung ayaw mong mamatay, tuturuan ka namin para maiwasan mo na ikaw ay mamamatay. And so, once na inaccept niya yun, yung faith niya na handa nga siyang magpakamatay para sa inang bayan, it will follow. Everything will follow. He will accept the training. He will accept the hardships in deployment. He will accept the long days na absent siya sa family niya, malayo siya sa mga loved ones niya. Everything. Walang mga the comforts in life na normally na gusto natin o nakasanayan natin ay talagang mawawala yan. Yun ang sinasabi ko na special attitude ng isang SAF trooper. Alas 3 pa lang ng madaling araw, naghahanda na si PO1 Warlito Nautan para sa isa na namang mahabang araw. Mula sa Butuan, ngayon si PO1 Nautan ay kabilang na sa 119 na miyembro ng Class 71 na nagsasanay para maging isang ganap na Special Action Force Commando. Unang aktibidad nila ngayong araw ang 12-kilometer body run. Dala-dala ang rucksack na may bigat na 18 kilo, tatakbo ang mag-buddies ng Class 71 sa labas ng SAF School sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna. Dito, titingnan ang kakayahan ng mga estudyante na lumakad at tumakbo, dala-dala lahat ng gamit, pagkain at baril na kakailanganin nila kapag sila ay nasa kani-kanilang deployment areas na. Bago sila sumabak sa pagtakbo, tinitingnan muna ang kanilang blood pressure para sigurado na sila ay nasa kondisyon para sa pagsasanay. Ito ay isang graded na activity. Makakakuha sila ng puntos kung sabay na makakarating sa finish line ang mag-buddies sa itinakdang time limit na 1 oras at 36 na minuto. Iba't ibang uri ng daan ang tinatakbuhan ng mga commando trainees. May makipot, may malubak, may patag at may paahon. May nakaabang parati na ambulansya dahil ang ilan sa kanila nahihilo o nahihimatay lalo na kung unang beses silang sumasailalim sa ganitong pagsasanay. Pero sa Class 71, lahat ay nakaabot sa finish line sa tamang oras. Sinasabitan ng dilaw na tali ang lahat ng nakapasa sa Body Run Challenge. Ang iba nga lang paglagpas na sa finish line nakakaramdam ng pagod at panghihina. Kailangang maagapan dahil ito ay maaaring mauwi sa heat stroke. Kagaya nila, sila Inspector Gamad at PO1 Galbiso ay nawalan ng malay noong unang beses silang sumabak sa equipment run. Pero ngayon, parang wala na lang ito sa kanila. Parang wala na lang kami. May dala kami na Dito sa makasaysayan na Fort Santo Domingo, hinuhulma ang mga commandos na bumubuo ng elite na puwersa ng Philippine National Police. Mahigpit ang seguridad sa kampo. Ito nga ang nagsilbing piitan dati ng mga high-profile detainees kabilang sina pork barrel scam suspect Janet Lim Napoles at pinuno ng Moro National Liberation Front na si Nur Miswari. May 5 phases ang commando training na tumatagal ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Lahat ng kasali sa training ay tumitira sa tinatawag na tent city. Gawa lang sa trapal kaya napakainit sa loob ng mga tent. Dahil sa pamumuhay at hirap ng training sa loob at labas ng SAF School, lahat ng mga estudyante pagtagal ay nag-iiba ang itsura. Umiitim, humahaba ang buhok at pumapayat.
Karamihan sa mga nais pumasok sa SAF ay mula sa probinsya tulad ni PO1 Jimbo Pisillas. Namasahe siya mula Zamboanga, Sibugay papuntang Maynila para magbakasakaling matanggap sa recruitment ng SAF. Gastos kayo kay pagkuhan pa lang sa mga papilis. Lisod yung kayo ang pangita pa og kwarta, pangita og trabaho, pero gumikan sa ako mga pangandoy, ako ang gibuhat ang tanan ug ang akong pamilya ni suporta pod nako bisan dako mi og gasto, mao ra gyapon giagwanta ang tanan para lang makabot na mo ang mga pangandoy sa kinabuhi. Ito pong SAF ay pangarap ko po, kaya po ang kinuha ko po na kurso po ay criminology para po makamit ko po yung pangarap ko talaga sa buhay. Buwis buhay na obstacle at rope courses, marksmanship at physical fitness exercises, combat skills at mission planning ang ilan sa mga kasanayang hinahasa sa SAF School. Siguro po sa umpisa, nangangapa po kami dahil hindi po namin alam kung kailan namin lalakasan and saan namin bibilisan. And then, meron din mga obstacle na hindi namin alam na pag halimbawa, nadulas kami or babalik kami. Hindi pwedeng pagkamali ka sa bawat obstacle, kailangan smooth siya na matapos mo. Bahagi ng pagsukat ng combat skills nila ay ang close quarter battle exercises. Paghahanda ito sa mga commandos kapag sila ay sasalakay sa mga safe house o sa kahit anong saradong lugar. Ang mga estudyante mula sa iba't ibang katayuan sa buhay, mapagraduate man ng Philippine National Police Academy o mga non-commissioned police officers, ay dumadaan sa pare-parehong training. Pero ang pinakamahirap, Most challenging part of the training, the tough subjects, marksmanship, especially during the confidence firing. tahimik ang lahat habang naghahanda ang magkakapareha sa confidence firing. Buhay ng isang kasamahan nila ang nakasalalay, kaya dapat sigurado, dapat asintado. Hawak ko ang buhay ng kasama ko. Isang pagkakamali ko lang, tiyak na mamamatay siya. Kaya nga tinawag na confidence firing. Kasi may confidence ako dahil sa training na nakuha ko sa komando na tatamaan ko talaga yung dalawang balon. Once na nag-miss ka, mawala yung confidence ng body mo na tumayo sa'yo sa harap. Ganun yung consequence kung sasablay ka, mawalan siya ng confidence na ma-perfect mo yung tama mo. Sa training tumitibay ang brotherhood ng mga SAF commandos. Mula umpisa ng commando course, sila ay pinapartner na sa kanya-kanya nilang bodies. Sila ang magiging magkatuwang hanggang matapos lahat ang pagsasanay sa SAF school. Sir, kung kayo malagay kayo sa parehong delikadong sitwasyon and one of you has to give up his life, are you willing to do it for your body? Yes, ma'am. Sa training pa lang, nabibuild na yung camaraderie namin ng mga body namin.
sa mga estudyante na pati sa hapagkainan walang iwanan. Bawat galaw nila dapat ay naaayon sa utos ng kanilang instructor. Hindi maaaring uminom agad ng tubig ang isang komando trainee kapag tapos na siyang kumain. Kailangan parating sabay-sabay ang lahat. Ilang minuto lang ay tapos nang kumain ng mga trainees. Sa bilang ng 10, dapat nakalabas na sila ng mess hall. Isa rin sa pinakadelikadong pagdadaanan ng isang commando student ay ang last phase ng foundation course, ang test mission. Dito, sasabak sila sa aktwal na operasyon para ma-apply nila ang kanilang mga natutunan sa training. Masusi ang paghahanda para sa test mission. Kapag pulido na ang plano, maaari na silang umalis sa Fort Santo Domingo at sumabak sa aktwal na misyon. At sa pagtatapos ng mga bagong SAF commandos, makakamit rin nila sa wakas ang Black Beret. Ang Black Beret, ito yung symbol na graduate ka ng komando. So, bihira lang yung nagkasuot ng Black Beret. Pag hindi ka graduate ng komando, hindi ka pwede masuot ng Black Beret. That makes the SAF trooper different from other PST. SAF trooper dapat ay isang highly disciplined, courageous, strong, intelligent, competent, honest, professional, and well-trained. I think the SAF is the most elite, the PNP, because of the training standard. And when it comes to operation, combat operation, the SAF troopers can be utilized anywhere, anytime, and under any condition. Nais na pumasok sa SAF. Hindi lahat ng tao ay handang dumaan sa ganitong paghihirap para lang isugal ang buhay nila sa huli. Pero kung hindi sila, sino ang magbubuwis ng buhay para sa bayan?